pag ikaw ay bumili ng lupa at bahay, alam natin na ang basic rule yan dapat merong written instrument, preferably and notarized deed of sale. Pero meron nangyayari sa probinsya, oral lang, verbal lang ang bintahan. No, bigyan mo ako ng 50 mil, sa'yo na itong 1,000 square meters ko. Okay, take over ka na. But magkamag-anak pa ito, si Marcos Batara at ang kanyang pamangkin na si Benedict Ocampo ay walang kasulatan sa pagbili ng lupa. Ang nangyari lang, nakabayad, naghuhulog, until the full payment of the lot was given on installment, no? Pero doon sa korte, nung nagkorte sila, sabi ng lower courts, hindi pwede yan kasi wala namang kasulatan na binenta sa iyo ang lupa. Pero ito ay binaliktad ng ating Korte Suprema, si Justice Sammy Garland. Ang sabi niya, ang oral sale ng lupa ay valid if there has been previous or full payment of the land. No? Hindi mo masasabing ineffective yung payment because he was not authorized to receive the payments. Hindi pwede. Basta ang nangyayari dyan, merong lupa, na-identify yung lupa, binayaran ng bumibili, almost bayad na, and then here comes other people saying hindi valid ang sale ng lupa kasi walang written instrument. Sabi ng Korte Suprema, hindi siya valid argument to nullify the sale of the property. Kung oral sale of a lot pero walang consideration ni isang kusing, hindi nabayaran, that will be the time na pwedeng inalify yung lupa sale based on the fact that walang written instrument.